Oh, mga bosa, binilhan ko kayo ng bagong toy. Patwala na akong makita kahit isang toy nyo. Kinain nyo na ba lahat? Oh, katulad lang din ito ng dati nyong toy na paborito nyong laruin. Tamang-tama ito pang exercise dahil lagi na lang kayong tulog. Tahimik pa yan sila sa mga oras na yan pero mamaya-maya para na namang mga hipon, palundag-lundag. Ito nga ang pinaka-importante yung toy nila para hindi sila naboboring. Oh, Meng, maglaro ka na. Wala nang pakialam ang mga senyor. Hindi na sila naiengganyo sa ganitong toy. Palibhasa mga senyor na. Kapag hindi na nakikipaglaro sa kanila ang tao ay sinasabit ko lang dyan. Para kahit anong oras pwede sila magpalundag-lundag. Sa puntong ito nagsisimula na naman ang kanilang bakbakan. Kaunahan sa listahan ay ang barakong tatay at si Chito. At hindi magpapahuli sa bakbakan si Champing. Tinatarget niya na naman nga dyan si Chito at hindi niya alam na ka-alerto ang kanyang angkol. Hindi napansin ni Champing kung sino ang sumugod sa kanya. Bigla namang sumugod ang maligalig. At nung mapansin ni Champing ang kanyang angkol ay lumayo na ito. Nasa bisyo pa naman din makipagbakbakan ang barakong Casper. Pag nagkataon makakagulpi na naman ito. Sa puntong yan tumago na ang Verdugo kaya wala nang makalaban si Casper. Mamaya-maya nakita niya si Cassie. Mukhang may maitim na namang binabalak. Si Chempo na naman para makasinghot ng barako.